luma pa rin at maling sistema pa ang ginagamit natin. 4 months lang gagawa ng konstitusyon? Naungusan na tayo. Baguhin na natin ang lumang sistema na hindi pala gumagana masyado para sa atin. Welcome to Pandesal Forum here at 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. Very refreshing ang speaker natin. Hindi siya regular or traditional politician, but an expert on IT expert, politics, geopolitics expert, OFW in Singapore, the richest country I think in Asia or Southeast Asia. Ang topic natin today is charter change, the one all over the headlines. Today we will have a unique perspective from an IT expert who is very good in politics and economics. Our speaker today, Mr. Orion Perez Dumdum, our very eloquent speaker, is principal co-founder of the Correct Movement. Siya yung resource speaker in many hearings in Congress about charter change in the past several years. Let us invite Orion Perez Dumdum to make an opening statement. Okay, maraming salamat, Wilson. Thank you very much for having me here, inviting me. Thank you for coming back pala. Yeah, second time ko na to dito. Last time, naka-zoom lang tayo. Ngayon talagang naka-live tayo dito. So, essentially, I am pro-constitutional reform. I would like to use the term constitutional reform because my problem with the word charter change is it is an only in the Philippines term na laging sinisira ng ibang taong kumukontra, gagawin nilang cha-cha para magmukha siyang, ay, parang sayaw lang yan, purong sulong. Pero if you hear the word constitutional reform, nawawala yung negative context. No? Kasi ang word constitutional reform is actually the correct term used internationally. Manonood kayo ng CNN, BBC, ganyan. Never nyo maririnig yung salitang charter change. Only in the Philippines po yan. So kami po sa Correct Movement, we basically advocate 3 main reforms. The first reform is the removal of anti-foreign direct investment restrictions in the Constitution. Why is that important? It's important because we want the Philippines to have a lot of jobs. So how do you get a lot of jobs? You allow the entry of many companies. Companies that may be from abroad, companies, even local companies, or local companies that have foreign backing, money and technology and know-how. So what we want is to do what many successful countries that used to be poor have done, which is yumaman sila dahil dati silang mahirap, yumaman sila dahil pinapasok nila ang sobrang daming foreign direct investors. Sino yung mga ganyan? Singapore po ang nag-pioneer niyan dito sa Asia. Nakita ni Lee Kuan Yew dati na wala sila masyadong local businessmen nung time na yon. Ang ginawa ni Lee Kuan Yew, okay, kung wala masyadong mga businessmen, at kung meron tayong businessmen, puro buy and sell lang, walang mga industrialists, let's bring in the foreign investors, let's bring in the multinational companies. Let them come in, total, magke-create naman sila ng maraming trabaho, at pag dumami ang mga trabaho, ang mga tao na dating walang trabaho, na may trabaho na ngayon, magiging tagbabayad ng buwis. At pag nagbayad sila ng buwis, ang gobyerno magkakaroon ng pera, panggawa ng mga kalye, ng mga tulay, kung ano-ano pang mga hospitals, schools. Mapapataas natin ang pagpasweldo ng ating mga government officials. Mawawala ang corruption. Yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew. That's what he did in order to make Singapore the richest country in Asia in terms of GDP per capita. Okay? So, bring in foreign direct investors by removing restrictions inside the Constitution that discourage them from coming in. Secondly, hindi naman po pwede, we cannot have that all of the investors or most of the investors that come, most of the companies, the multinationals that come to the Philippines will all locate themselves in Metro Manila.
We want to spread them out to the rest of the country. We want them to go to Region 1, Region 2, Region 3, all the different regions, not just NCR. What do we need to do to make that happen? Federalism. If we have federalism, we can then change the situation, we change the incentive scheme so that regions are able to attract investors, they are able to make decisions that are appropriate for their own situation. They can say things like, we will change the taxation structure here, we'll make it cheaper for businesses to come in, maybe lower the taxes, etc., etc. They will probably provide certain incentives. It's up to them, silang bahala. And for that reason, you have countries like Switzerland, for example, or Germany, which are federal, and as a result, their taxes are actually lower than many countries in Europe, which are unitary. Kumpara natin, Switzerland na federal versus Sweden na unitary. Sino mas mataas ang tax? Sino mas mababang tax? Nakikita natin na Switzerland has lower taxes in general kasi nagko-compete yung mga different cantons against each other to attract investors. Sweden, on the other hand, is unitary. So, yun nga, it's one policy, one size fits all. The whole of Sweden is pretty much the same way. Walang internal competition masyado. Another situation I saw with my own eyes. I used to work in Philips, a Dutch company, when I was in Singapore. And I went, of course, to the Netherlands. And I visited a friend who lived on Kerkrade. And Kerkrade is actually on the border of the Netherlands and Germany, okay? And there's one street there that divides them. So, yung mga tao na nandun sa Dutch side, sa Netherlands side, nagko-cross lang sila para makapag-shopping doon sa German side. Bakit? Kasi mas mura ang bilihin doon. Bakit? Kasi mas mura ang taxes sa Germany kumpara sa Netherlands. Netherlands is unitary. Germany is a Bundesrepublik, which is a federal republic. So, ganun, federalism, nagkakaroon ng internal competition yung mga regions, yung mga states or länder or cantons or sa Canada, provinces. No? Yun yung nangyayari, nagkakaroon ng kompetensya, kaya bumababa yung general taxation in general. Well, maybe not in Canada because Canada has a different set of ideas. But, generally speaking, many countries that are federal have lower taxes. Compare Malaysia, which is federal, versus the Philippines, which is unitary. Malaysia has lower taxes than the Philippines. So, if we move to a federal system, a federal structure of territorial administration, we will be able to empower the different regions of the Philippines to attract investors, both local and foreign, to come to their areas. Tayong mga, katulad ko, na taga Cebu, originally taga Cebu, we won't need to come to Metro Manila to find work. Yung mga probinsyano, hindi na kinakailangan magdagsaan sa Metro Manila. Pwede po tayong magkakaroon ng mga magagandang, matataas na sweldo na trabaho sa ating mga sariling hometown at mga home regions natin pag nag-federalism tayo. Ngayon, unitary tayo, kaya lahat nasa Metro Manila, ayan, sobra na ang traffic natin. Hindi po ba? So, gusto nyo maayos ang traffic? Federalism po, kinakailangan. Gusto nyo mas-spread out ang development sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Mag-federalism po tayo. At huwag magpapadala sa mga fake news na ginagawa ng napakaraming mga taong may vested interests in retaining the lousy system na minadali nung ginawa siya. Alright, that's number 2. Okay? Number 3, we want to have good quality leadership, efficient governance, lower corruption. And to be able to do that, we need a form of government that enables this to happen. And in the research that we've done ever since, we found out with so many PhD authored white papers and dissertations that me and my team have gone through, kitang-kita talaga po na sobrang superior ng performance ng parliamentary system kumpara sa presidential system. So,
Magtatanong siguro kayo, bakit? Bakit ganyan? Akala ko ba presidential may separation of powers para may check and balance. Yun ang yung check and balance ng sistema natin ngayon ay actually nagbablock. Yung gusto natin gawin to ay block yan. Block. Yan ang ginagawa. Gustong gawin ng executive, i-block ng legislative. Gusto ng legislative, pwedeng i-block o veto ng executive. Hindi magandang sistema yan. Ang mas magandang sistema ng checks and balance ay yung meron sa parliamentary system na kung saan yung ruling party sa loob ng legislatura ang nagiging gobyerno. Sila yung nagiging administration. Tapos yung natalo, yung hindi ganong karaming seats pero malakas pa rin sila, nagiging opposition sila. The majority party forms the government, so lahat ng kanilang mga ministers ay manggagaling dun sa ruling party or sa ruling bloc or coalition. At magkakaroon din ng shadow cabinet or shadow government na galing sa oposisyon. Anong ginagawa ng shadow cabinet? Yung shadow cabinet, yung parang equivalent na from the other side, from the opposition side, na nagmo-monitor sa anumang ginagawa ng mga government officials, ng mga ministers. So kunyari, kung meron tayong Minister of Finance, Minister of Education, Minister for Health, Minister for Defense, etc. Meron ding shadow Minister for Finance, Shadow Minister for Home Affairs or Internal Government. Meron din for Health, no? Shadow Minister for Defense, etc. At ano nangyayari? Every ministry or department, pag nagmi-meeting sila, syempre ang nagpe-preside ay yung mismong minister na galing sa majority party. Siya yung nagdadala, siya yung minister. Pero laging present sa meeting ang taga-oposisyon, nakabantay sa lahat ng ginagawa at ng pinag-uusapan sa loob ng meeting. At lahat ng dokumento, lahat ng resibo, lahat ng PO, lahat ng mga anything to do with bibili-bili ng kahit anong mga supplies or whatever. Pag yung Ministry of Defense, gustong bumili ng mga tangke, eroplano, baril, yung mga quotation ng mga kumpanya, yung mga defense contractor, yung mga resibo, nakikita hindi lamang ng mga nasa administrasyon, pero obligado silang bigyan talaga ng kopya ang taga-oposisyon. So nakabantay lagi ang taga-oposisyon. Siyempre ang oposisyon gusto nilang sila yung mananalo sa next election eh. So maghahanap lagi ng butas yan. So binubusisi lagi nila anong ginagawa ng gobyerno. Yan ang rason kung bakit superior ang parliamentary system. Yan ang rason kung bakit pag tinignan natin ang Transparency International na Corruption Perceptions Index, tingnan natin yung listing ng lahat ng mga bansa according to least corrupt to most corrupt. You will find, when you look at the top 30 countries in that list, top 30 countries, majority nila parliamentary. Tapos dun sa bottom, the worst in terms of corruption, last 30, makikita natin, mostly presidential. And of course, we also have a lot of studies to prove that. So there's a study by 3 economists, si Norman Loaiza, si Rodrigo Suarez, at saka si Daniel Lederman, mga Latin American sila na nag-aaral sa US. Gumawa sila ng study na kinumpara nila presidential versus parliamentary. Ginawa nila ng mga statistical regression analysis at lumabas talaga na talagang significantly higher ang corruption pag presidential system. Lower corruption, higher transparency, higher efficiency pag parliamentary system. And they're not the only ones who made that same kind of study. There was another study made by Boston University, specifically by John Gehring and Strom Thacker. Ganun din ang kalabasan. It was a different study but made in a different year. Pero ang kalabasan ganun din. Pag parliamentary, less prone to corruption. Pag presidential, more prone to corruption. Kasi sa presidential system, walang nakabantay sa executive. Sa parliamentary,
meron laging nakabantay. Real-time pa. Real-time monitoring. Galing ako sa IT, mas maganda yung real-time kaysa sa after the fact. Kasi ang sa sistema natin ngayon, pagkatapos nagkaroon ng desisyon, tapos na-implement tayo, doon na lang nagkakaroon ng punahan, doon na lang nagkakaroon ng pagbabatikos. Hindi. Sa parliamentary system, pwedeng magkaroon ng real-time na pagbabatikos. And in a parliamentary system, makikita nyo, kung tingnan nyo sa YouTube, puntahan ninyo yung mga British parliamentary debates, makikita nyo kung sino ang pinakamataas na official, na decision maker, yung Prime Minister, ay ginigisa ng mga tao sa loob ng parliament, galing sa oposisyon. So pwede silang magtanong ng maraming tanong. And in fact, most of the time, laging ginigisa ang Prime Minister ng leader of the opposition, who is like the shadow Prime Minister. Okay? So, kung sana, nalaman po ng maraming mga Pilipino na mas maganda pala talaga ang parliamentary system. Dapat nag-parliamentary system na tayo dati pa. In fact, 1948 pa lang, isinusulong na ni Claro M. Recto na lumipat sana ang Pilipinas sa parliamentary system. Bakit? Kasi nakita niya mas maganda ang parliamentary system. Pinag-aralan niya, nakita niya ang British-style system. So he really pushed for that. Kaya nga nagkaroon tayo nung 1970 Constitutional Convention. Bakit nag-shift to presidential? From presidential to parliamentary? Bakit dapat nag-parliamentary tayo? Hindi po si Marcos Sr. ang nagpanukala niyan, ha? Hindi po siya. It was the members, the delegates of the Constitutional Convention that made that decision to go with the parliamentary system. So, ganun po talaga yon. Now, if you all do your research, makikita po ninyo, mas maganda talaga ang parliamentary system. Okay? Sana po, you don't just take my word for it. Do your research on it. Do your due diligence on it. Makikita po ninyo, internationally, kilala talaga ang parliamentary system as being way better on so many different performance indices. So, yun po, tatlo po ang sinusulong namin sa correct movement. Number one, pagtatanggal ng mga anti-foreign direct investment restrictions sa loob ng Constitution para dumami ang mga investors, para dumami ang mga trabaho, para sana mas maraming trabaho kaysa sa mga Pilipino at hindi na natin kinakailangan maging OFW na malayo sa ating mga pamilya. Diba? Imbis na magpapadala tayo ng mga OFW sa labas, bakit hindi na lang ang mga kumpanya na nasa labas ay pumunta sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho ng mga Pilipino, para hindi tayo naglalayo sa ating mga mahal sa buhay? Yan ang tanong ko. Ba't hindi natin naisip yan? Kasi nationalistic yung iba. Let's protect the local tycoons, the local businessmen. Pero yung ibang local businessmen, mayayaman na. Ang kailangan ng proteksyon, ang kailangan ng trabaho ay ang mga ordinaryong katulad nating mga poor and middle class. Yung mga namamasukan, yun yung kailangan ng trabaho. And eventually, some of us, pag gumanda ang situation natin, nagiging businessman din. Ganun lang yun. Ganun nangyari sa Singapore. Okay? So yun yung una. Dumami ang trabaho by removing the restrictions. Number two, para hindi lahat magsiksikan sa Metro Manila, hindi lahat ng trabaho ay nasa Metro Manila lang, mag-spread out yan, federalism. At para magkaroon ng mas magandang, episyenteng sistema, parliamentary system, hindi yung sistema na meron tayo ngayon na bulok at walang kwenta. In fact, hindi nga American system ang nagaya natin . Although we thought we were copying the American system, we ended up emulating the Mexican system. Bakit? Because we have the exact same term limits that Mexico has. La verdad es que tenemos el sistema de México, cabrones. Señores y señoras, la verdad es que lo que tenemos hoy en día es un sistema que no funciona. Sorry. May sinasabi natin, mga kababayan, yung sistema na meron tayo, ay yung gaya ng nasa Mexico. Yung nasa Mexico, one-term president na 6 years lang din. El sexenyo ang tawag na. Sexenyo ang tawag nila sa one-term presidency na 6 years. Kaya nga sexenyo kasi 6 years. Yun yung meron tayo. Kahit ang galing-galing ng Pangulo,
Hindi siya pwedeng tumagal sa pwesto. Hindi tayo magkakaroon ng Lee Kuan Yew sa Pilipinas na 30 years, na dahil sa ang galing-galing niya, na kapag 30 years, hindi tayo magkakaroon ng ganyan dahil kinakailangan laging umalis pagkatapos, kahit ang galing-galing niya. Di ba? 6 years lang. Kaya ba ng mga long-term projects yung 6 years? Hindi. Di ba? Tapos, yung mga terms ng mga lower officials, ganun din. Sa Mexico, 2 6-year terms lang din ang kanilang senators. Tapos, unlike us, 3-year terms ang mga kongresista. Sa kanila, 2 3-year terms ang meron sila. Parehong-pareho yung sistema natin. Kaya parehong-pareho rin ang mga resulta na meron tayo. So yun po, la verdad es que tenemos el mismo tipo de resultado que México. We have the same results as Mexico. Yung po mga kababayan, sana po mapag-aralan ng marami mga Pilipino kung bakit mas maganda itong mga isinusulong namin. Kami po sa Correct Movement, nasa social media kami nagsimula, 2010, late 2010. Hindi po kami, kami po ordinaryong mga tao lang kami, mga OFW mostly, at mga estudyante, mga ordinary professionals. Nagsimula kami puro mga IT professionals, engineers, mga medical professionals, architects, ganun yung mga taong galing sa mga technical na trabaho. Kasi gusto namin maintindihan, bakit ganito? Mas maganda yung ganitong sistema kaysa sa ganyan sistema. Dahil ganun po yung mga trabaho namin, nag-a-analyze kami ng mga algorithms, nag-a-analyze kami ng mga sistema, naghahanap kami ng mga itong mga problema, no? Mga loopholes, itong mga inefficiencies sa mga algorithm, etc. Ganyan kasi yung trabaho namin eh. Di ba? Nakita namin. At lumalabas, mas naintindihan namin kaysa, no offense, sa maraming lawyers. Maraming kumukontra sa mga constitutional reform na to, mga lawyers. Pero marami sa mga engineers, marami sa mga IT professionals na nakakaintindi. Alam namin na mas maganda to. Mas maganda ang ganitong sistema, itong parliamentary system, mas maganda ang federalism para sa Pilipinas, at mas maganda na maging bukas tayo sa pagpasok ng mga foreign direct investors. Kasi, lalo na kaming mga OFW, nakikita namin anong nangyayari sa labas ng bansa. Nakikita namin na napag-iwanan na tayo. Ako po, sa trabaho ko dati sa Singapore, nagtatravel ako, regional po yung trabaho ko as project manager. Kinakailangan ko pumunta sa iba't ibang mga bansa. Nakikita ako talaga eh. At napapaiyak ako na dati, itong bansang to, mas mahirap kaysa sa Pilipinas. Una kong pagdating sa Singapore, nalaman ng cab driver na sinakyan ko, you're Filipino ah? Yes sir, I'm a Filipino. You know Philippines before, Philippines used to be the richest country in Southeast Asia. Ganyan siya, the richest country. Singapore, Philippines used to be the richest country. Philippines used to be the richest country in Southeast Asia. Singapore, we used to be poorer than you. In fact, Hong Kong people, women from Hong Kong go to Philippines to become maid before. Now it's the other way around. Why What happened? Baliktad na ngayon. Dati 1950s, maraming mga matatandang dalaga, ganyan, galing sa Hong Kong, pumupunta sa Pilipinas, nagiging maid para sa mga mayayamang mga pamilya, mga middle class na families. Ngayon, baliktad na. Dagsa-dagsaan ng mga Pilipinas sa Hong Kong at sa Singapore at sa iba't ibang mga bansa. Bakit? Kasi walang trabaho. Yung iba dyan, puro mga accounting graduate, iba dyan, cum laude pa, pero na iba dyan, public school teacher, pero naging maid. Bakit? Kasi mababang sweldo. Bakit mababang sweldo? Simple law of supply and demand. Sobrang daming mga aplikante, konti lang ang trabaho. Pag sobrang konti ng trabaho, sobrang dami ng aplikante, ano nangyari? Bumababa ang job offer. Singapore, baliktad. Mas maraming trabaho, mas maraming job opening kaysa sa mga aplikante, kaysa sa mga citizen. Law of supply and demand, dahil mas maraming trabaho kaysa sa mga aplikante, mataas ang sweldo. Simple lang. Yun sana ang ginawa natin eh. Diba? So, yun lang po. Sana maintindihan po natin na itong 3 reformang ito, gusto po namin ma-educate ang maraming mga tao. Meron po kaming website, correctphilippines.org.
Puntahan po ninyo yan. Marami po kami mga resources. Marami po kami mga research, marami kami mga articles. Matututunan ninyo kung bakit mas maganda na baguhin na natin ang lumang sistema na hindi pala gumagana masyado para sa atin. Meron po tayong tinatawag na operating system ng Pilipinas. Yung operating system natin ay yung konstitusyon. Meron po tayong mga cellphone, computer. Di ba gusto nating naka-upgrade, naka-update ang ating operating system para latest? Hindi man lang natin na-update or upgrade ang ating operating system. Not a single, kahit ni isang tuldok, ni isang letra, hindi na bago sa 1987 Constitution. Luma pa rin at maling sistema pa ang ginagamit natin. Sa lahat, halos lahat, sa economic system, sa political system, sa structure of territorial administration natin, mali-mali. Kasi minadali. 4 months lang gagawa ng konstitusyon. 4 months lang ang paggawa niyan. Ito pa, 1986, ginawa yung konstitusyon na yan. 1986, natin nilagyan ng maraming mga restrictions against foreign direct investors. At the same time, in 1986, late 1986, yun din yung panahon na kailan ang Vietnam, na isang supposedly communist country, ay nagtangkang maging kapitalistang bansa at naging bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Binago nila ang sistema nila, nagkaroon sila yung tinatawag na Doi Moi reforms. Itong Doi Moi reforms, ito po yung renovation reforms ang tinatawag. Ito po yung reforms na nagbago sa sistemang ekonomiya ng Vietnam. At ang Vietnam ay isa sa mga fastest growing economies dito sa Southeast Asia. Kitang-kita po natin, ako po, nakapunta ako doon, very impressed ako. So, naungusan na tayo. Late 2021, naungusan tayo ng Vietnam. Galing. Thank you for your opening statement, Mr. Orion Perez. May mga tanong na kasi. Excited mga tao magtanong. But before we go to the question and answer, I'd like to acknowledge a special guest natin dito. One of the best political analysts in the country. You are very privileged to have him here. Si Professor Alex Magno. Sikat na columnist of Philippine Star and one of the best professors in Philippine political science. Magaling yan. Brilliant. I have quoted his articles before, his pro-constitutional reform articles a lot. Yeah, you are very lucky. Kasi senator, minsan hindi niya pinupuntahan. Namimili siguro ng matalinong I have quoted his articles and I have shared and spammed and spread and shared his articles before. I featured his article in our website also. Kaya very good to have him here physically.